Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng mango taro ube cream cake. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kailanganin natin ay egg white 3 peraso, COT 1/8 teaspoon, sugar 40 grams, egg yolk 3 peraso, mantika 1/4 cup, fresh milk 1/4 cup, sugar 40 grams, baking powder 1/2 tablespoon, salt 1/4 teaspoon, ube flavor 1 teaspoon, ube food color 1/2 teaspoon, and cake flour 75 grams. Ilagay na natin ang egg yolk at fresh milk, mantika, asin, baking powder, asukal, cake flour, pero pag nilagay natin ito ay kailangan nating salain para maiwasan natin ang pagbubuo-buo at para naman mas madali siyang haluin. Ang next naman ito ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa matunaw na ang ating asin at higit sa lahat ay magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Ang next naman ito ay atin ang ilagay yung ube flavor, ube food color. Atin na ulit itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ulit ang mga ingredients na ating inilagay dito. And just take your time lamang po mga ka-bakers. At kapag ganito na po ang kanyang consistency o texture ay okay na po ito. Yung tipong wala na po siyang buo-buo at naghalo-halo na po siya. Atin na po muna itong set aside panandalian dahil tayo po ay magmi-mix. Sa ating lalagyan ay lagay na po natin ng egg white at maglagay na po tayo ng cream of tartar at atin na po siyang i-hand mixer. Yan. Gawin lang po natin ito hanggang po sa umalsa po siya ng kaunti. At dahil umalsa na po siya ng kaunti, atin na pong ilagay ang ating asukal. Yan. Next naman po ay atin na po itong paalsain ng maigi bago po natin patayin ang ating hand mixer. At kapag ganito na po ang kanyang consistency mga ka-bakers, yung tipong foamy or cloudy na po siya, ay pwede na po ito at pwede na po natin tong patayin ang ating mixer. At kumuha na po tayo ng ating bowl para lalagyan. So atin na po siyang ilipat. Yan, ilipat lang po natin siya sandali. Kunin na rin po natin ang minix natin kanina dahil ipagsasama-sama po natin siya. Yan, atin na po siyang pinagsama mga ka-bakers. At ang next step naman po ay atin po siyang hahaluin. Haluin lang po natin siya ng maigi. Yung tipong wala pong may iwang white or puti. At saka kailangan po sa paghahalo isang direksyon lamang po mga ka-bakers. Yan. Para po ma-maintain po natin ang kanyang pagka-foamy. Yan. At pagkatapos po natin tong maalsa, kukuha na po tayo ng ating molde at atin na po siyang ililipat. Yan. At isang cake nga lang po pala or isang molde lang po ang aming nagamit dito. At syempre kailangan po rin itong pagpantay-pantayin. At ang next step naman po, after natin ito pagpantay-pantay ay atin po siyang medyo itataktak para po mawala po ang kanyang hangin or bubbles. Atin na po siyang ilalagay sa ating oven at ang oven temperature sa taas is 170, sa baba naman po is 200 at ang baking time po natin dito is 40 minutes. Kakailanganin nga rin po pala natin ng leche flan at saka po isang pirasong mangga dahil ang leche flan po ay gagawing toppings at ang mangga naman po ay gagawing filling. Hatiin lang po natin siya based po sa ating gusto. Pero yung sa amin po, ginawa po namin siyang pa-square. At sakto lang po yung laki niya. At yung sa inyo naman po, kahit na ano pong hati ang gusto nyo, ay okay naman po yon. After 40 minutes po at kung malamig na po ang ating cake, ay atin na po siyang tanggalin sa ating molde at ilipat na po natin dito sa ating cake board. Yung cake board nga po pala namin dito is medyo sakto lang. Kaya po kung makakabili po kayo ng cake board na medyo malaki, ay okay po yun. At ang next step naman po ay atin na po siyang hiwain. Kasi po dalawang hiwa to, kaya huwag nyo po sanang ipagitna. Hiwain po natin ng una at hiwain po natin ng ikalawang beses. Yan. And after naman po ating hiwain ng ikalawang beses mga ka-bakers, ay eto na po ang kanyang itsura. Yan. Check lang natin. At after po natin ito i-check mga ka-bakers ay atin lang po siyang ilagay muna at maglalagay tayo ng sugar syrup. Kailangan po ito para po hindi mag-dry ang ating cake. Ibabalik na po natin ang kalahati at ganoon na din po ang gagawin natin. Gagawin po natin to sa back at saka po sa harap po ng ating cake. Gawin lang po natin to hanggang po sa matapos na po tayo sa paglalagay ng ating sugar syrup.
At kapag tapos na po tayo, ay gagawa na po tayo ng ating icing. Ang kakailanganin lang po natin dito ay yung whipping cream na 250 grams at ating po siyang i-mix ng i-mix hanggang po sa umalsa na po siya. Ayan. Ito lang po ang gagamitin nating icing mga ka-bakers. Whipping cream lamang po. Gawin lang po natin ito hanggang po sa umalsa na rin po ang ating whipping cream. At ito na po ang itsura ng ating whipping cream. Kapag ganito na po siya ay okay na po ito. Pagkatapos naman po ay atin na pong ilagay ang ating ube flavor na 2 teaspoon. At kagaya din po ng nauna ay atin lang po siyang haluin ng bahagya para naman po magsama-sama po ang mga ingredients, yung whipping cream at saka po yung ube flavor. Haluin lang po atin ito ng maigi para po wala pong iba yung kulay or yung white na kulay ng whipping cream. At syempre, dahil mabilis lang din naman ang ating paghahalo, no? Ay atin na po ulit kunin ang ating cake. Ilalagay na po natin ang ating ginawang icing at pagkatapos naman po ating ilagay ay atin na po siyang papakalatin. Yung dapat po ay yung hindi naman po siya ganun kakapal para naman po hindi siya nakakaumay. At ang next naman po, maglalagay po tayo ng design. Konting design lamang po, just a circle. And then, after naman po, maglalagay na po tayo ng ating mangga na hinati-hati. O di po ba? Ang sarap na niya na po tignan. So, balik po tayo mga ka-bakers. After po atin itong lagyan ng mangga, ay atin na po siyang, yung isang kalahating cake ay atin na pong ilalagay or ipapatong. And same lang din po ang gagawin natin. Maglalagay po tayo ng icing. Papakalatin din po natin ulit. Maglalagay po tayo ng circle. And then, after po ng circle, ay maglalagay po tayo ng ating mangga. At pagkatapos naman po ng ating mangga, ay atin na po ulit ipapatong ang last na pinakamataas ng ating cake. At atin na siyang lagyan ng ating icing. Yan. Lagyan lang po atin siya ng ating icing. At pagkatapos naman po ay gagamit po tayo ng ating spatula at atin po siyang papanipisin at ikakalat. Yan. Atin lang po siyang ipantay-pantay. At pagkatapos naman po ay atin na pong lagyan ang mga gilid nito. Atin na rin pong ipantay ang harap nito or yung front po ng ating cake. At next naman po nito ay kukuha po tayo ng ating piping bag at maglalagay po tayo ng design sa bawat gilid nito. Kibali patayo lang po siya at gawin lang po natin ito hanggang po sa matapos. At next naman po ay maglalagay na po tayo ng design sa ating harapan at same tape lang po, ang atin lang po siyang i-glide or i-slide. Yan. Ganyan lang po ang kanyang itsura. Dahan-dahanin lang po natin mga ka-bakers at alam ko naman na kayang-kaya nyo to. Gawin lang po natin to hanggang po sa matapos. Yan. At dahil tapos na po, ay eto na ang kanyang itsura na napakaganda. So anyways mga ka-bakers, tayo na po ay kukuha ng ating leche flan na hiniwa-hiwa po natin kanina. Yan. Atin na po siyang ilagay at kayo na rin po ang bahala kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay dito. Just take your time lamang po. At syempre yung swak naman po sa ating panlasa, lalo na po kapag atin tong re-regalo, kakainin at higit sa lahat ay ibebenta. At syempre, ito na po ang kanyang itsura na napakaganda at talaga naman po talagang ang sarap na po niya. Ngayon naman na maglalagay po tayo ng chocolate ganache at lagyan lang po natin ng design sa taas. Yan. At next naman po ay maglagay ulit tayo ng ating chocolate ganache dito. At eto na po talaga ang ating last na step. Lalagyan din po natin ng bawat gilid, pero optional lang po ito mga ka-bakers. Pwede nyo rin pong lagyan or hindi. At syempre, presenting ang ating finished product na ang ating mango taro ube cream cake. Yay! Na napakasarap, napakasulit, at higit sa lahat, patok na patok naman talaga, lalo na sa panahon ngayon na usong-uso po talaga ang mga taro ube cream cake. Kaya naman po mga ka-bakers, ano pa po talagang hinihintay natin dito at gawin na po natin ito. At isa nga po palang tip mga ka-bakers, pag ginawa po natin ito ay ilagay po natin ito sa ating ref or chiller para naman po hindi po siya mabilis na matunaw. Kasi yung whipping cream po kasi ang ginamit natin na icing dito. So anyways mga ka-bakers, dahil tapos na po tayo, gusto ko lang po talaga magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. At sana po magustuhan niyo po ang ating mango taro ube cream cake na sobrang sarap.
At higit sa lahat sobrang malinamnam pa. Hindi ko na nga patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayong umaga. 101-520. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen, amen mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, ingat, and take care. God bless.